May lumabas ngayon na report na tapos na ang trade deal nitong si Kevin Durant sa San Antonio Spurs at ayon mismo yan dito kay Bill Simmons na hindi na siya magtatakang araw na mangyari ang bagay na to at posible kasi na hindi pa lang talaga ina-announce ng Spurs ang trade deal na natapos sa pagitan nitong si KD. Dahil hindi pa naman talaga nag-uumpisa ngayon ang off-season trade at pwedeng matabunan ang nangyayaring finals ngayon sa pagitan naman ng Pacers at OKC. Dahil mas inaabangan nga raw naman talaga yung magiging destinasyon nitong si Kevin Durant ngayon at syempre mas umiinit yan dahil dito nga sa San Antonio Spurs yan nauugnay. Dalawa kasi yan, it's either Giannis o Kevin Durant. Dalawa ngayon yan sa may pinakamalaking pangalan sa parating na off-season trade. Pero mas mababa nga lang kasi talaga ang trade cost nitong si KD kumpara kay Giannis sa Bucks. Mas nagiging practical lang ngayon ang Spurs sa movement na to sa pagkuha kay KD. May bonus pa dahil pwede silang maging champion contender sa susunod na season kung magiging effective yung kombinasyon nito kay Wembanyama at magkakaroon pa ng mentor itong si Wemby dyan. Parang dalawang Slenderman na yung nasa lineup ngayon ng San Antonio Spurs kung sakaling magkatotoo nga yung deal nitong si KD. At yung nasagasaan naman sa trade package na yan ng Spurs ay yung mga promising player nila tulad nitong si Devin Vassell, Harrison Barnes, Keldon Johnson at yung number 14 pick sa 2025 NBA draft. Yan yung sinacrifice dyan ng San Antonio Spurs mga parikoy. Pero ang nakikita kasi dyan, makukuha nila itong si KD na hawak pa rin nila itong second overall pick sa 2025 NBA draft, si Dylan Harper. Ito yung top prospect na pwede nilang makuha sa NBA draft. At pwede nilang maiugnay sa lineup o pwede rin nilang gamitin para makakuha pa ng malaking pangalan sa trade. Kaya naman kung totoo man yung kumakalat ngayon na balita na tapos na nga raw yung trade deal nitong si KD sa San Antonio Spurs, mas matindi yung aabangan dito para sa susunod na season. Sa kabilang dulo, ang Lakers balak bigyan ng consistent na playing time itong si Bronny James para sa susunod na season naman. Yan yung kumakalat din na report, samantalang itong si Dalton Keunig balak nilang bitawan. May mga analyst na nagsasabing itong si Keunig ang best 8-man player na nasa Lakers ngayon, even kasi na limitado yung naging playing time niyan, naging maganda pa rin yung averaging points niyan mula sa 9.1 points, 2.8 rebounds, 0.8 assists while converting 37.6% from his 3-point shooting attempts at merong 19.2 minutes per contest. Pero iyan mismo yung nasa trade asset ngayon ng Lakers para makakuha sila ng isang legit center. Parehas kasi sila nitong si Bronny James ngayon na nasa small contract at expiring na sa pagtungtong ng next season. Pero may report na balak ng Lakers na gawing regular itong si Bronny James at isama sa rotation ng Lakers. Sa buong 82 games nitong season, nakapaglaro lang yan ng 27 games at merong 6.7 minutes per game at nag-a-average lang ng 2.3 points, 0.8 assists, 0.7 rebounds at 0.3 pointers and 0.3 steals. At kung ikukumpara mo nga naman talaga masyadong malayo yung averaging number nitong si Keunig kumpara dito kay Bronny James. Kaya hindi mo rin maaalis kung bakit mas gusto ng Lakers na bigyan ng rotation sa lineup itong si Bronny James kumpara dito kay Dalton Keunig na nakikitang pwedeng maging isang elite wingman sa lineup. Kayo na lang humusga dyan. Basta sigurado ngayon na malinaw na nireport na sa susunod na season magiging part na ng rotation itong si Bronny James sa Lakers at consistent na playing time ang ibibigay sa kanya dyan para mas mabus nga raw yung versatile nito sa pagiging point guard.